Pinagpalang buhay! Andito na naman po ang maglolang. Wapo. At Magaganda! amen. Invite na agad natin sila. Please watch. Like, comment down below, and share. And subscribe! And click the button bell. Para lagi kayong Updated sa aming mga video. amen. At awitan natin ang ating Diyos bago tayo magsimula. Yeah. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Amen! Ipindutin ni Jen. Huwag din. Umpisa pa lang kami. Ipindutin na. Huwag. O sige ate, basahin mo na ang unang pagbasa. Kasi nang aano na si Jeden. Kaya dalawang bisis na gustong pindutin eh. Ang unang pagbasa mula sa unang sulat ni Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahaginan ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umanlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, ang nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap
at ang nag-aapi ay lupigin at ibagsak, at ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan maghari sa bansa niya't umunlad kailanpaman. Nawa kanyang kaharian at lubusan ngang lumawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Sa iyo, Panginoon. Marcos Kabanata 6, talata 34 hanggang 44. Pagdating ni Jesus sa pangpang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Nang humahapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Paalisin mo sila nang makapunta sila sa mga nayon at bukid sa paligid at makabili ng kani-kanilang makakain." Ngunit sumagot si Jesus sa kanila, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sinabi naman nila, "At kami pa pala ang bibili ng tinapay? 200 denaryo, di ba? At bibigyan namin sila." Ngunit sinabi niya, "Ilang tinapay meron kayo? Sige, tingnan ninyo." At pagkatingin nila ay kanilang sinabi, 5 at may 2 pang isda. Kaya iniutos niya sa kanila na paupuin ng grupo-grupo ang makapal na tao sa berdeng damuhan. At naupo silang grupo-grupo, tigsa 100 at tigli 50. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit, nagpuri, hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad para ibigay din nila sa mga tao. Gayon din naman, hinati niya ang 2 isda. At kumain silang lahat at nabusog. At inipon nila ang mga natirang pira-piraso, 12 punong basket ang mga piraso ng tinapay, pati na ang mga piraso ng isda. Mga 5,000 lalaki ang napakain. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin natin ang ating Diyos. Ba't ka natawa, Ate Janine? Kala ko. Wala, ang dami dito. Daming babasahin. Ayan na nga ba? Hindi kayo handa. Ba't kami? Ala, si DJ. Hindi mo naman sinabi. Okay, dumako po tayo sa paliwanag.
Nakita ni Jesus na labis silang nabibigatan sa mga paghihirap, pero sinisikap ni Jesus na mabuhayan sila ng loob sa pagpapakita sa kanila ng mga tanda ng pag-asa. Sa anumang sitwasyon, may magagawa tayo para mabuhayan ng loob. At bago pa man natin ito simulan, binibigyan na tayo ng Diyos ng mga tanda na hindi niya tayo pinababayaan at kailangan tayong lubos na magtiwala sa Kanya. Oh, napakaganda ng ng mensahe ng ating Diyos. Sinasabi ng Biblia na mula sa bibig ng Diyos nagmumula ang tinapay, at sa kanyang bibig din namumutawi ang salitang kailangan natin. Basahin po natin sa Deuteronomio. Kabanata 8, talata 3. Ha? 3? 8. Kabanata. Talata 4. Hindi. 3. Basahin. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Sa pagbibigay ng tinapay, ipinakikita ni Jesus na mga salita ng Diyos, ang kanyang mga salita. Binibigyan ng Diyos ng tinapay ang kanyang bayan. Basahin, example ba ito? Exodus? Ha? Opo. Oh, yun pala. Sa Exodus, Kabanata 16. Oh, buo pala to kay ate. Oh, tapos may isa pang buo dito. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ika-15 ng ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin. Sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Egipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mabuhay, mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda.
Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, "Ngayong hapon ay mapatutunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay siya ang inyong inirereklamo. Hindi kami idinugtong pa ni Moises. Ngayong hapon, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto niya. Iyan ang tugon niya sa inyo, ang totoo. Anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kanilingan ni Yahweh. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip siling. Bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop sa isang tao. Namulot ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan,
inuod ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y natutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang napulot, isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga lider ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at yaoy di nasira, ni hindi na inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakanin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan. Sa ikapito, araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ikapitong araw ay may lumabas ng bukid para mamulot at wala nga silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ikapitong araw ay walang aalis ng bahay at mula noon hindi na sila gumawa kung ikapitong araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y kamukha ng buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pukyutan. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng isang sisidlan at punuin ninyo ng mana. Ito'y itatago ninyo para makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Egipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos, ilagay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Inilagay ni Aaron sa harap ng kaban ng tipan ang banga ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon.
hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Okay. Kay ate yan. Sige, may kay ate. Ang kalahating salop ay katumbas ng ika-10 bahagi ng kanilang takalan. Opo. Basahin rin natin sa Salmo, Kabanata 72, talata 16. Sa lupa ay sumagana nawang lagi ang pagkain, ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim at matulad sa Lebanon na mauunlad ang lupain at ang kanyang mga lungsod dumami ng mamamayan, sindami ng mga damong tumutubo sa kaparangan. Salmo, Kabanata 81, talata 16. Padidi yung 16 na lang. Ngunit ang mabuting bunga nitong trigo ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot ang siyang inyong ating idudulot. Salmo, Kabanata 132, talata 15. Ang lahat ng bagay na hingin ng Siyon aking ibibigay, hindi magugutom ang dahok sa buhay. Salmo, Kabanata 147, talata 14. Ginagawang mapayapa ang iyong hangganan, sa kaloob niyang trigo bibigyan kang kasiyahan. Ang namumutawi sa bibig ng Diyos. Basahin muli natin sa Deuteronomio. Kabanata 8, talata 3. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Sa Karunungan, Kabanata 16, talata 26. Labing anim. 16.
Tapos 26. 26. Nangyari ang lahat ng ito, Panginoon, upang matalastas ng bayan mong minamahal, na hindi sila mabubuhay sa pamamagitan lamang ng kanilang tanim. Ang iyong salita ang nagbibigay buhay sa lahat ng umaasa sa iyo. Mateo, Kabanata 4, Talata 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi labang na sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Sa liwanag ng magandang tipan, matandang tipan pala. Sa liwanag ng matandang tipan, inilalahad ng salaysay na ito na si Jesus ang pastol na ipinahayag ng mga propeta. Ang tupang walang pastol. Basahin po natin sa Bilang, Kabanata 27, Talata 17. 17 in English. Please. 17. 17. Mangunguna sa Israel. Sa gayon, hindi ito matutulad sa tupang walang pastol. Basahin din natin sa Isayas, Kabanata 40, Talata 11. 11. Lahat ng 40 to 11. katulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayaman at papatnubayan ang tupang may supling. Basahin rin natin sa Ezekiel, Kabanata 34. Buo. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda ang parusa sa inyo. Mga pinuno ng Israel, sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana at nagpapatay ng mga pinatabang hayop. Ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala,
ni ibinabalik ang nalalayo. Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinabi. Ako ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipisala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ng mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyari sa aking mga tupa. Hindi ko na kaya ay kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala. Gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man. Sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburugan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at nanginginain ng sariwang damo sa kabululan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo aking kawan, ito ang sinasabi ko sa inyo, Diyos na si Yahweh. Ako ang nagiging hukom ninyo, pagbubukir, tama, alam mo. Ko ang mabubutit masasama. Ang mga tupa at ang mga kambing, hindi kayo nagkakasya sa panginginain. Sinisira ninyo ang di nyo maubos. Bakit hindi na lang kayo
uminom Pero hanggang tumbahan ka dyan. ibig ninyo. Jaden. Bakit kinakalambog pa ninyo ang tubig na natitira? Ang kinakain ng aking kawan ay ang dinadapurak ninyo at ang iniinom ay yaong kinakalambog ninyo. Dahil dito, sabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod-bukod sa mga malulusog at mahihinang tupa. Ginigit-git ninyo at sinusuwag yaong mahihina hanggang sa sila'y mangalat kung saan. Dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan at hindi ko papayagang sila'y inyong apihin. Pagbubukirin ko ang mabubuting tupa at masasama. Itatalaga ko sa kanila ang isang hari, tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastor nila. Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Gagawa ako ng tipan upang mabuhay sila ng payapa. Paaalisin ko sa lupain ang mababangis na hayop upang ang mga tupa ko'y magkaroon ng kapanatagan kahit ang nasa kaparangan o kagubatan. Pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin. At pauulanin ko sa kapanahunan. Sila'y pauulanan ko ng pagpapala. Mamumunga ang mga punong kahoy sa kabukiran. Mag-aani sila ng sagana buhat sa kanilang lupain at sila'y mamumuhay doon ng panatag. At kung mapalaya ko na sila mula sa umaalipin sa kanila, makikilala nilang ako si Yahweh. Hindi na sila lolooban ng ibang bansa at dadaluhin ng mababangis na hayop. Mamumuhay sa kanila na sila ng matiwasay at payapa. Pag-aanihin ko sila ng sagana mula sa kanilang matabang lupain para hindi sila dumanas ng gutom ni kutyain ng ibang bansa. Malalaman ng lahat na ako ang nag-iingat sa Israel na aking bayan. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Kayo ang aking mga tupa sa aking pastulan at ako ang inyong Diyos. At basahin din natin sa Zacarias, Kabanata 11, talata 4 hanggang 17. At isunod na rin ang Kabanata
12, talata 8. Sinabi sa akin ni Yahweh na aking Diyos, ikaw ang mag-alaga sa mga tupa ko kung papatayin. Pinapatay lamang sila ng nag-aalaga sa kanila, ngunit hindi napaparusahan ang mga ito. Ang karne ay ipinagbibili at pagkatapos ay kanilang sinasabi, purihin si Yahweh, mayaman na tayo ngayon. Maging ang mga pastol ay hindi rin naawa sa kanila. Hindi ko na hahabagan ang mga tao sa lupaing ito. Pababayaan ko silang mahulog sa kamay ng kanilang kapwa. Wawasakin nila ang lahat ng bansa. Isamay wala akong ililigtas. Kinuha ako ng mga mamimili upang mag-alaga sa binili nilang tupang papatayin. Kumuha ako ng tungkod. Ang isa'y pinangalanan kong kabutihang loob at ang isa na may pagkakaisa at inalagaan ko nga ang mga angkawan. Sa loob ng isang buwan, 3 pastol na ang pinaalis ko pagkat naubos na ang pasensya ko sa kanila. Sila naman ay nasuklam sa akin. Sinabi ko sa kawan, mula ngayon, di ko na kayo aalagaan. Mamamatay na kung sino ang mamamatay sa inyo at mapahamak na kung sino ang mapapahamak at ang matira ay pababayaan kung mag-away-away. Binali ko ang tungkod na tinawag kong kabutihang loob upang ipakilalang wala ng kabuluhan ang kasunduan namin ng mga mamimili. Nang araw ngang yaon, sinira ko ang tipan at nalaman ng mga mamimiling nanonood sa akin noon na ang sinabi ko'y buhat kay Yahweh. Sinabi ko sa kanila, kung gusto ninyong ibigay ang aking sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang. At binigyan nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, ilagay mo iyan sa kabangyaman ng templo. Kaya't kinuha ko ang 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin. At ganoon nga ang aking ginawa. Pagkatapos, binali ko rin ang tungkod na tinawag kong pagkakaisa upang ipakitang wala ng pagkakaisa ang Juda at Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, mag-ayos kang tulad ng isang pastol na walang kabuluhan. Ang bayan ay bibigyan ko ng isang pastor na walang pagpapahalaga sa mga nawawala, hindi maghahanap sa naligaw, hindi hihilot sa napilayan, ni mag-aalaga sa may sakit, pagkus uubusin niya ang
matataba saka itatapon ang buto nito. Kawawa ang pastol na walang kabuluhan at nagpapabaya sa kawan. Isang tabak ang tatama sa kanyang kamay at kanyang kamay at kanang mata. Ang kamay niya'y mawawalan ng lakas at mabubulag ang kanang mata. Ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbibigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak upang ang sinumang maghangad lumusog dito ay maging parang lasing na susuray-suray ang pagkugkog sa Jerusalem ay pagkugkog na rin sa buong Juda. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem. Ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Juda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Juda na ang lakas ng Jerusalem ay buhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos. Sa araw na iyon, ang Juda ay gagawin kung parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulo na susunog sa ginapas na palay. Lilipulin niya ang mga karatig bansa at ang Jerusalem naman ay muling titirahan ng mga tao. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga sasambahayan ng Juda upang ang karangalan ng angkan ni David ay ng mga taga-Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Juda. Sa araw na iyon, papalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang pati ang mga mahihina ay magiging sinakas ni David. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihang tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. Ikaw rin ito din. Saan ka na ba? Ito. Paupuin sa berding damuhan. Basahin po natin sa Salmo Kabanata 23. Salmo 23. 78 ay
23. Buo rin ito. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako sa salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko sa aking ulo. Langis ay ibinubuhos sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, ay magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. At nabusog silang lahat. Basahin din natin sa Salmo, Kabanata 78, talata 20. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat, binibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinahangad. Ang makapal na tao na nakaupo para kumain, ang larawan ng sangkatauhang titipunin ni Jesus sa bangkiti ng magkakapatid sa kaharian. Basahin rin natin sa Lucas, Kabanata 14, talata 15. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, at sinabi nito kay Jesus, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Tumingala sa langit, sa kilos na ito, ipinahahayag ni Jesus ang kanyang personal na relasyon sa Ama. Kaysa anumang panalangin maaaring sabihin ng mga santo o mga propeta sa ganitong pagkakataon. Si Jesus ang tinapay na kailangan ng sangkatauhan. Sangkatauhan. Basahin natin sa Juan Kabanata 6. Huwag ingay, Bong. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga mahimalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ng kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo.
tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming taong tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot na si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao." Sabi ni Jesus, "Nadamo sa lugar na iyon kumulang sa 5,000 ang mga lalaki." Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos iyon sa mga taong nakaupo, gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis na di masayang." Ganoon nga ang ginawa nila at namamalo na yan. nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sebada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Nang ay napansin ni Jesus ang lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka at sila ay natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayo matakot matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka. Dahil ang mga ito lamang ang umalis, dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at
dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay. Matapos magpasalamat ang Panginoon, kaya't nang makita nila wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?" At ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus, Ano pong himala ang ipapakita ninyo upang sumampalataya sa inyo? Ano po kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niyan ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila. Sumagot si Jesus, "Napakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking tinapay na galing sa langit ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay ninyo." Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman. Ang sinumang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Ang sinumang lumalapit sa akin, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, na ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay Ibigay niya.
sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang nakakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin, at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo sa kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama at nagmula sa Diyos. Ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may tinapay ng buhay. Kumain ng mana ay ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman ay umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinamang kumakain sa akin at ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon.
ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Tapos din niya. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit ang ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12 at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo? Ang tinutukoy niya'y si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ang kabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya. Amen. Tapos ka rin din. Sana yun. Surprise! Inilagay ng Diyos sa daigdig ang lahat ng kailangan ng sangkatauhan para sa kanilang pagkain at pagsulong. Butsukoy. Ngunit kung hindi tayo marunong makinig sa kanyang salita, hindi natin malalaman kung paano malulutas ang pinakamabigat na problema ng kasalukuyang daigdig. Ang kasalukuyang daigdig. Doon ka kayo, hindi ko makita. Kasalukuyang daigdig ang ipamahagi ang mga kayamanan, ang pananalig sa mga pangako ng Diyos, ang tanging lakas para mapagtagumpayan ang pagkamakasarili at hindi pantay na mga pribilehiyo.
at upang magkaroon ng pagkain, kapayapaan at kalayaan para sa lahat. Kaya naawa si Jesus sa maraming tao na hindi gaanong inaasikaso ng kanilang mga pinuno. Matagal na nakaupo ang makapal na taong iyon nang hindi man lang pinoproblema ang kanilang kakainin. Nakikinig sila sa kanya habang ipinahahayag niya sa kanila ang salita ng Diyos na nagpapalaya sa tao mula sa kabulagan at kawalang saysay ng buhay. At dahil siya ang pastol at tunay na tinapay ng buhay, binigyan niya sila ng pagkain at ipinamahagi ito. Amen. Sharing time. Nawa, naintindihan niyo yung aming mga binasa. Talagang inisa-isa po namin basahin kung ano yung nakasulat dito. Ngayon, mag-share na kami ni Ate Janine. Ikaw, te. O ako muna. Ikaw muna. Ewan. Maganda yung sa ito. Oo, maganda nga yung kay ate. At ito, pasalamat ako dahil sa haba ng isang oras na kami, mag-iisang oras kalahati na. Oh, salamat sa Diyos kasi yung mga batang malilinggit ay tahimik po sila. Mayroong mang ingay-ingay dyan, ganun lang. Hindi na, walang nag-iiyak, walang nag-aaway, walang nag-ano. At pag sinabi kong ganun, at tatahimik naman sila. Kaya salamat sa Diyos, talaga, na makapangyarihan po talaga ang salita ng Diyos, di ba? Kasi sa itong oras na to, mag-iisa't kalahating oras na kami, Yung pa lang yung ingay. marami dapat nangyayari na. Pero talaga pong pinapayapa niyang ating Diyos ang kapaligiran namin dito. Dahil puro batang maliliit ang mga kasama ko dito. Si Ate Janine at si Kuya DJ lang ang pinakamalaki. Saka yung mga mama nila at ako. Yun. Kaya pinagpapala po talaga ang tahanang ito. Amen? Okay na ate, ikaw. Share na. Yeah daw, yeah. Sabi din. Amen. Oh, sumagot pa si DJ. Amen. Amen. Oh, amin din si Janjan. Oh, very good. Si Dijen pala, si Dijen. Jaden na si Jeden nga, Jeden. Jaden tsaka si Janjan. talaga. Amen. Huwag nyo nang pansinin si Masi. Alam nyo naman matanda na eh. Sige. Ang ipapaliwanag ko po rito, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Talagang pag-ibig. Ang salita ng Diyos ay pag-ibig rin. Kasi, kailan ba tayo hindi inibig ng Diyos? Ang pagkaalam nating lahat ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Pero nga lang, dahil yung ibang tao ay hindi... O tayo na mismo. Sabihin na natin, tayo na mismo. Oo, huwag na natin pakialaman yung ibang tao. Tayo na mismo. Sige. Oo. Tayo na. Tayong lahat na lang. Kasi pare-pareho lang naman tayong mahal ng Diyos. O kaya nga. Kasi tayo ay nagkakasala.